Paano mag-repair ng washing machine? Ang washing machine na ito ay stock up na ang motor. Ibig sabihin, ito ay walang reverse at forward. Ano ang unang gagawin? Subukang itulak gamit ang inyong kamay at kapag naramdaman nyo na matigas ikutin ang pulsator na yan, maaring stock up na ang washing machine. Ngayon, alam na natin kung ano ang depektibo sa washing machine na ito. Kailangan kong baklasin ang pinaka-body at makuha ko ang washer motor, at yun lamang ang kailangang i-repair. Pakisundan po ang gagawin ko sa video, at ang una kong tatanggalin ay ang cover sa bandang likod ng washing machine. Pagkatapos, tanggalin sa pagkakatali ang wiring connection. Ngayon, gagamit ako ng dagdag na liwanag para mas makita nyo ang susunod kong gagawin. Tanggalin ang drive belt na yan, pwede nyong kamayin, huwag lang mapapanis. Kung masyadong masikip ang belt na yan ay sikwatin nyo po ng screwdriver. Iwasang magasgas ang pulley, ngayon ay napaghiwalay ko na ang base at body ng washing machine. Ito naman ang susunod kong tanggalin, ang tatlong nut and bolt na may kalawang na. Sa mga ganitong pagkakataon ay gagamit ako ng WD-40 upang mabawasan ang kalawang. Ipapaalala ko lang po na ang video na ito ay para sa stock up na motor. Gagawa na lamang ako ng panibagong video kung paano ihiwalay ang base sa body. Antay lang tayo. Ngayon, naalis ko na sa pagkakatornilyo ang washer motor na aking ire-repair. Tanggalin ang tatlong rubber. Ang rubber na yan ay nagsisilbing proteksyon upang mabawasan ang vibration sa body ng washing machine. Tingnan nyo to. Ang kalawang na yan ang naging sanhi ng pag-stock up ng washer motor. Ngayon, tanggalin sa koneksyon ang tatlong wire na nakakonekta sa motor na ire-repair. Picturan kung kinakailangan upang hindi makalimutan kapag muli natin itong ikakabit. Ang pang-apat na wire, nakascrew ito sa body ng motor. Ang wire na yan ay ground. Ngayon, baklas na ang washer motor at kailangan kong luwagan ang tornilyo at saka hugutin ang pulley. May mga pagkakataon na mahirap tanggalin ang pulley na yan. Diskartihan nyo na lang mga tol kung paano nyo yan huhugutin. Tatanggalin ko ang apat na rivet na yan, ang tawag ng ibang technician dyan ay rematsi. Nut and bolt na lang aking ipapalit kapag binuo ko na ulit ang motor. Pero sa ibang technician, ayan din ang kanilang ginagamit sa pagbuo ng motor. Ngayon, natapos ko na itong baklasin, sa nakikita ko ay natuyuan na ito ng langis ng dahil sa kalawang. Ang ganitong sira ng washing machine ay hindi komplikado, hindi kailangang gumastos, wala pong ibang gagawin kundi ang linisin at tanggalin ang kalawang. Ito ang aking pamamaraan, simpleng power tools ay mabilis kong matatanggal ang kalawang. Siya nga pala, nakalimutan ko. Bumili pala ako ng nut and bolt pangsara ng motor, yun lang ang naging gastos ko. Ano ang mga posibleng dahilan ng pagkakaroon ng kalawang sa ating washing machine? Una, maaring ito ay nasa loob ng banyo at walang ventilation. Nagkakaroon po ng water moisture ang mga metal na nakapaloob sa ating washing machine. Pangalawa, bihira lamang ginagamit, at ang pangatlo, maliban sa paglalaba. Maaring laging may tubig ang flooring kung saan nakalagay ang ating washing machine. Lagyan ng panibagong langis ang foam na nakapaligid sa bushing. Ang foam na yan ang nagsisilbing punduhan ng langis. Kumuha ng 1,000 grit na liha na gagamitin bilang panglinis ng shafting. Kuskusin lamang hanggang sa kumintab ang may parteng maitim at makikita yan sa magkabilang shafting.
Kapag nagawa na ang buong proseso sa pagre-repair ng motor, pwede nyo na yan buuin, at huwag kalimutan na lagyan ng langis ang magkabilang shafting. Ito naman ang nut and bolt na gagamitin ko sa kabuuan ng motor, at may haba na 2 1/2. Halos sakto lang sa butas ng motor ang taba ng tornilyo. Pagkatapos mailagay ang 4 na tornilyo, ikot-ikutin ang shafting at pakiramdaman kung smooth na ang pag-ikot ng shafting. Siyempre mga tol, huwag ninyong kakalimutan kung paano nyo binaklas yung inyong washing machine, yun din kung paano mo yan ibabalik, nasabi ko na to kanina, picturan para hindi maligaw, at sana ay mapagana mo yan sa tamang operation ang iyong washing machine. Ito na po ang aking ginawang stock-up na motor, ganun lang kasimple, walang masyadong gastos. Nagawa ko ng tama. Ngayon, naikabit ko na ang drive belt sa pulley, at saka mag-adjust kung nasa tamang level ang belt, pagkatapos saka higpitan ang tornilyo. Ibalik sa pagkakatali ang mga wiring connection, hanggat maari ay ipwesto sa bandang taas. Maraming salamat po sa inyong panunood, huwag kalimutan mag-subscribe. I-like mo na rin kung sinisipag ka. Kita-kits sa panibagong video. God bless po sa ating lahat.